Hello, WallowTube again. So, kumusta dyan sa mga subscribers ko tsaka sa mga viewers ko? So, again, meron naman tayong mga bagong vlog at tsaka reaction video, no? Actually, related din naman to sa entertainment. But first, we need to react first on this video. This is from G Sagidli in Itbulaga, happening in Mindanao, no? So, panoorin po natin. So, yun po. Reaction video ko lang naman to dito din sa about sa G Sagidli sila uli sa Mindanao, no. Reaction ko lang naman dito, no. Ito masasabi ko. Napakaganda talaga ng programa. Ito lang talaga ang alam ko na noontime show sa Pilipinas na umiikot sa buong Pilipinas at pinupuntahan yung mga probinsya at malalayong lugar tulad ng Mindanao. Kasi usually ang Mindanao ay laging nahuhuli, di ba? So, ang ginawa ngayon ng Itbulaga is binigyan ng chance tong sa mga kababayan din sa Mindanao na ma-enjoy naman nila yung noontime show na Itbulaga. Ano ba talaga yung Itbulaga? So, yun po, ang isa din sa naiisip ko, tama naman pala talaga. Tama naman pa talaga ang sabi ng mga immoral natics na nagsara nga daw talaga ang Itbulaga. Sa totoo lang, oo, nagsara na talaga ang Itbulaga. Matagal na nagsara. Nung simula na umalis yung TVJ, nagsara na ang Itbulaga. So, balit, nagbigay naman ng daan para sumibol ang bagong pananaw, ang bagong Itbulaga, kung saan sila lang ang nakapagbigay ng saya sa Luzon man, Visayas at Mindanao. At ito na po yun, ang G Sagidli ni Yorme. Dahil kay Yorme, nakapagbigay sila ng panibagong idea on how to give different approach po on the noontime show, on the noontime show. So, which is very positive talaga siya at very opportunistic sa ating mga kababayan na hindi napupuntahan nung lumang Itbulaga. Yun nga, ang masasabi ko lang dito talaga na yung sa totoo nga talaga ang sinasabi ng mga immoral natics na nagsara ng Itbulaga. Ang lumang Itbulaga ay nagsara na. Ang mga masamang turo, mga masamang idea, mga horror na mga pangyayari sa noong lumang Itbulaga ay nagsara na. Nawala na, namatay na. At pinalitan ito ngayon ng fresh na bagong Itbulaga, kung saan nakakatulong sa mga kababayan natin online, either face to face, anywhere, random people, random places, natutulungan ngayon ng bagong Itbulaga. So yun po ang gusto kong iparating sa mga manonood natin, sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas, na mayroong noontime show na iba ang pagtulong, ibang klase ang pagbigay saya sa inyo. Gusto ko lang po ding ipapaalam sa inyo na yung lumang Itbulaga ay matagal na pong nagsara, matagal na pong namatay, at pinalitan ito ng bagong Itbulaga. Bakit ko nasabi na matagal lang nawala ang Itbulaga, ang lumang Itbulaga? Kasi dahil nga yung lumang management ng Itbulaga o yung lumang konsepto ng Itbulaga ay pinalitan na. Pinalitan na. Isa pa, ba't nasabi ko na nagsara na ang lumang Itbulaga at may panibagong Itbulaga ang sumibol? Dahil, bigyan kita ng example. Alam mo ba, bibigyan ko kayo ng trivia. Alam mo ba, sabi yan this is interviewed from the employees ng Itbulaga. Nung lumang Itbulaga daw, pag yung mga empleyado nila nahagip daw sa camera, automatic
daw na kinakatasan sila sa salary kasi daw hindi daw pinapayagan yung mga empleyado ng Itbulaga na mahagip o makita malang sa camera. Ang pag mayroon daw nahagip o may nakita sa camera na empleyado ng Itbulaga or hindi ko alam kung empleyado ng Tape A, kinakaltasan raw. Pero ang bayan ko, empleyado ng Itbulaga, kinakaltasan raw ang sahod. Which is very horror po. Very horrific. Very immoralistic. Di mo ma-imagine na ginagawa nila sa empleyado na magkano na nga lang ang sahod niyan tapos kakaltasan mo pa. Tapos, isa pa, number 1 violation po yan sa labor code. Sa labor. Illegal po yung ginagawa nila, no? Anong nangyayari dyan? Illegal deductions po yan. So, ganun po ka-hardcore ang lumang Itbulaga. Hindi lang sa pagbigay ng tulong, pati sa mga empleyado nila. Very hardcore. Ultimo nga sa yung lumang Itbulaga, ultimo sa pagbigay ng tulong, ang dami pang pasikot-sikot. Diba? Ipag-compare mo ngayon, sige, kayong mga manonood dyan na mga nasa katinuan, hindi mga immoral natics. I-compare mo nung lumang Itbulaga at saka bagong Itbulaga. Anong pagkakaiba? Diba, ang laki ng pagbabago? Kung magjo-join ka sa isang contest sa bagong Itbulaga, hindi ka pinapahirapan. Ulang, example bagong Itbulaga, QR code, scan ka lang, lagay ka ng pangalan, wala na. Kasali ka na sa papremyo. Yung lumang Itbulaga, anong ginagawa? Tawag ka ng tawag, always naman busy, nahirapan tawagan, hanggang masisira mo na lang yung cellphone mo sa kakatawag, hindi ka pa rin makakatawag sa kanila. Di ba ang hirap? Nakita mo yung logic? Old Itbulaga, pinapahirapan ka. While the new Itbulaga, pinapadali ang buhay mo. Pinapa-easy. Hindi pinapadali yung buhay mo na, as in, madeds ka na, pinapahayahay ang buhay mo. Minadali kung paano ka mag-join sa mga games sila at sa mga programa nila sa bagong Itbulaga. While yung luma, papahirapan ka pa bago ka mag-join sa laro nila o sa mga programa nila. Di ba, laki ng pagbabago? Real talk yan, kaibigan. Hindi yan fake news. Kahit itanong mo yan, i-interview mo yan sa empleyado ng Itbulaga. At makukumpare mo naman, di ba, araw-araw na mayroon silang live. I-compare mo yung lumang video ng old Itbulaga tsaka new Itbulaga. Ang layo ng pagkakaiba. Ang laki ng pagbabago. Diba? Ito lang din ang hindi ko maintindihan ng mga immoral natics. Ba't na galit sila kung sasabihin mong katotohanan? Katotohanan lang naman sinabi ko. Diba? Fake news? Baka yung utak nyo lang ang fake news kasi hindi kayo marunong umintindi sa isang bagay kung ano yung tama o mali. Dahil hindi nyo alam nyo rin sa sarili nyo kung ano na ba ang tama o mali. Kasi kayo ay nalunod sa fake news, nalunod sa kasinungalingan, namuhay sa kasinungalingan hanggang yung sarili mo kasinungalingan na rin. Mga immoral natics. Puro na rin kayo kasinungalingan. Totoo lang. Real talk yan. Hindi mo na kailangan din ng mathematics o arithmetic para intindihin yan. Napakasimple. Last November 24, Itbulaga was in naging number 1 na sa rating while AAT is natalo sila. Tapos nung bumaba lang ang ratings ng AAT, ang dami nang sinasabi itong mga immoral natics. Pati itong cancer vlogger. Dami ng mga pakulo, dami ng palusot. Kahit anong gawin yung palusot, alam ng tao kung sino nagsasabi na totoo hindi. Kasi kami, lagi nakikita araw-araw yan kung ano yung nagawa ng bagong Itbulaga at ano yung nagawa ng lumang Itbulaga. May isa pang post kayo dyan na dinilit nyo na. May isang page na pro TBJ AAT. Nag-post pa ha. Ito nag-post.
na ang pinag-compare daw yung Itbulaga. Ay, titignan ko ito kung makikita ko pa ha. Titignan ko dito. Check natin ha. Titignan ko ba kung hindi dinelete nila. Kasi I believe dinelete nila eh. Kasi siguro nahiya sila sa pinopost nila. Okay? Hold on. Kung makikita ko pa ha. Kasi sinabi doon, ang sinabi kasi doon sa post na yon, later ipapakita ko sa inyo. Kung hindi ko makikita, baka mamaya. Or kung may magtatanong o mag-question, ipapakita ko yung post nyo. O yung mga group page ng AAT. Spiritual daw ang lumang Itbulaga. Ha? What? Spiritual? At yung daw bagong Itbulaga, kinopya lang talaga daw sa lumang Itbulaga. Paano naging kinopya? Isa lang may-ari ng Itbulaga. Isa lang may lisensya niyan. Diba? At alam mo sino may lisensya? May papel, may papakita. Pinapakita. Ang tape ink, diba? Paano mo sinasabing kinopya ng old Itbulaga ang bagong Itbulaga? Ng bagong Itbulaga. Pareho lang ang may-ari, ng owner, no? Kung sinasabi mong fake, sino ngayon ang fake? Kung sinasabi niyong fake, sino ngayon ang kolorom? Kayo. Kayo mga immoral natics. Kayo yung kolorom. Kasi mismo kayo, wala kayong mapakitang dokumento kung original kayo o totoo kayo. Hanggang kuha lang kayo, hanggang kwentong barbero, hanggang nawala ng papel. So, ibig sabihin, kung sinasabihin nyo ang bagong Itbulaga fake, pero kayo naman kolorom kasi walang lisensya. Ganun yun. So, parang, ano, sa tingin mo, parang, match lang, no? Pero sa totoo lang, wala kayong karapatang sabing fake kasi kayo kolorom din. Wala kayong karapatang magsabi ng fake kasi kayo kolorom din mismo. At yung mga pinagsasabi nyo, pinagpupukol nyo doon sa bagong Itbulaga, fake news. Maling balita, malisyosong balita. Wala kayong papagitang dokumento man lang na totoo yung pinagsasabi nyo. O tao man lang i-interview nyo nagsasabi na itong nangyari, ganito, ganito. Kami lahat witness. Kaya naming harapin ang korte na kami ang witness nito. Na ito totoo itong sinasabi namin. Kaya nga, di ba, pinagbigyan na nga yung idol nyo. Dininig na ng korte, di ba, na kinlaim na yung pangalang Itbulaga. O, dininig na. So, ano nangyari? Round 1 pa lang. Knockout na. Ano yun? So, ibig sabihin, ang korte natin, nasa panig pa rin nila ang katotohanan. Yun nga, in English word, the truth shall prevail. English word yan. The truth shall prevail pa rin ang korte. Okay? So, siguro, iba yung mga pananaw nyo, mga immoral natics, iba yung pananaw nyo, kasi ang alam nyo kasi, paano mamintas, paano mang blackmail, paano magpapakalat ng maling balita, paano magpakalat ng mga malisyosong balita. Di ba? Yun lang ang alam nyo. Manira ng tao, yun lang ang alam nyo. Pero yung mga taong nanonood sa inyo na may nasa tamang pag-iisip, sa tingin nyo, maniniwala sila sa inyo? O sige, pagbibigyan kita. Sige, pagbibigyan kita, immoral natics, sasabihin mo, ay, maraming naniniwala sa amin. Siyempre, ang daming views nyo namin sa online, YouTube. Magkano yan? 31K? 81K? Ba't kayo nangungulilat sa tab? Kung dami kayong viewer. Ha? Ba't kung tinitignan ko yung datos ng lamang nyo,
dito lang kayo lumalamang sa NCR. Bakit kaya dito kayo lumalamang sa NCR? Kasi meron kayong magic na ginagawa, kaibigan. Kasi may magic yung ginagawa. Kaya sa Manila, sa Metro Manila lang kayang gawin yan kasi dito lang kayo may access eh. Hindi nyo magagawa yan sa Visayas kasi Mindanao kasi mabubuko kayo sa pinagagawa nyo. YouTube nyo, may magic. Pati yung no time nyo, may magic. Ba't hindi kayo na lang magpalit ng profession at maging magician? Bagay siguro sa inyo mga immoral natives, no? Bagay sa inyo maging magician. Siguro kung magician, pwede kayo mag-magic. Nasabihin, i-magic nyo, kayo na may-ari ng Itbulaga, kayo ang may lisensya, kayo yung may papel. Pwede yun. At least, sa panaginip, nangyari yun. Diba? Ito lang hindi ko talaga maintindihan sa mga immoral natives. Hardcore talaga sa kakadepensa ng idol nila. Wala namang naninira sa idol na. Ang sinasabi lang namin, real talk na naman. Totoo lang naman ito sinasabi namin. Hindi nyo lang kasi maintindihan eh. Kasi ang alam nyo kasi, pag once kasi na minabanggit namin yung idol nyo, nagagalit kayo kaagad. No? Kasi, ito nga, mayroon ito kan eh, in psychology. Pag galit, pag affected, pag nasaktan, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Pag galit ka, nasaktan, at feeling guilty, ano ibig sabihin nun? Okay, yun ang sumagot, mga immoral natives. Diba? May narinig pa ako ha, ito ha, itong mga, may isang tao din naman. Isang tao na tinitira raw yung mga isko vloggers dahil daw ganito, ganyan. Walang problema yan bro, lahat naman tayo ay may karapatan maglabas ng saloobin, no? Binigyan kayo ng kalayaan, pero isipin nyo pa rin na lahat ay limita. Hindi lahat ay kaya mong gawin, pwede mong gawin. Meron pa rin exception to the rules, kaibigan. Diba? Lalo dyan sa mga tinatawag ko na cancer vlogger. Walang problema. You have freedom of speech. Pero isipin mo pa rin na lahat ay may limitasyon. Lahat ay may limitasyon. At may isa dyan, alam ko pa yung background. Kaya pala hype na hype tong taong to. Hype na hype. Bro, i-minimize yung paggamit ng asin ha. Sobrang hype mo. Baka napasobra ka sa asin bro. At dahil sa sobrang asin, tumigas tuloy yung ulo mo, utak mo. At dahil sa tumigas yung utak mo, ano pinagsasabi mo. So, hinahinay sa asin ha. Hinahinay sa asin. Relax. Naiintindihan namin na galit yung mga immoral natives kasi totoo kasi sinasabi namin. Wala silang mahanap na ebidensya na para patunayan na tama sila. Narinig ko pa nga sa inyo mga immoral natives, agrabyado daw mga amo niyo, mga boss niyo. Ano yung mga empleyado na kinaltasan ng sahod dahil nahagip na sa camera? Ano, hindi agrabyado? Ang mas agrabyado pa yung mga boss nyo. Ano na lang yung mga tao na magkano ng sahod, kinakaltasan pa sa sahod. Dahil nahagip na sa camera. Kasi baka takot kayong sumikat yung nakahagip sa camera? Ha? Yun ba ang gusto nyo, yun ba yung dahilan kung bakit gano'n? Isipin nga natin yung mga viewers sa subscribers ko, yung mga nasa katinuan pa. Isipin nga natin. O sino yung matino, o sino hindi. Alam mo, masasabi ko lang, ba't nangyayari ito? Ba't namatay na yung, o nagsara na yung lumang Itbulaga? Dahil lang din sa mga ugali nyo. Yan yung word, may isang one word lang yan, isang one word na sikat sa Buddhism. The word karma.
Yun lang. Yun ang nangyari sa mga idol. So hoping kayo mga immoral natics, magbago na kayo. Why not go to the brighter side? Not die. Try to change. Kasi baka in the future, mas lalong gaganda yung show nyo. Diba? Tinatawag yung A80. Diba? Baka mas lalong gaganda yan. Pero, ang alisin natin, tanggapin na natin na sinampal kayo ni karma. Kaya, nangyari, ganyan ang nangyari. Ganyan ang nangyari. Diba? So, huwag kayong masyadong affected kung ano mang sinasabi mo. Kasi nakikita lang naman namin yan eh. Hindi kasi kami nakapikit, hindi kami nakatakip ang tenga. Hindi ho kami utak tanso. Tandaan niyo yan. Na yung mga utak tanso, nakapikit ang mata, nakasarado ang tenga, at nakasarado din ang bibig. At patanga-tanga lang. Diba? So, sana, in the future, yung mga immoral natics, matuto kayo ng common sense. No? Tsaka, tanggapin nyo ng talo kayo. Tanggapin nyo ng katotohanan na niloloko nyo lang ang sarili nyo, nagsisinungaling na kayo sa sarili nyo. Hindi nyo na alam ano ang katotohanan, ano yung hindi totoo. Hindi na alam ang totoo o hindi totoo. Yan ang problema nyo ngayon, mga immoral natics. No? Let's say, di ba nasa korte na ngayon yan? Yung issue ng mga idol nyo, yung mga Panginoon nyo. O hintayin nyo ang korte. Kung mag-isa lang korte na saan pabor, sige, yun ang tama. Ito, pustahan lang tayo mga immoral natics. Kung ano ang desisyon ng korte, kung pabor sa Panginoon nyo, o pabor dito sa Bagong Itbulaga, kung sino yung papaboran ng korte, yun ang talagang tama. Yun ang tama. Di nyo kasi maintindihan eh. May certification na nga galing sa government mismo. Ayaw nyo pang maniwala. O yun, korte tayo. O round 1 na, knockout na kayo, no? Ano nga, masakit ba? Masakit malagapak pag na-knockout, no? So, yun po. At ikaklaro ko po ha, hindi po ako recruit ni Tape Inc. or ano. Reaction ko lang to sa mga anong nangyayari na sa entertainment, especially yung issue sa Itbulaga at saka sa A80, no? So, yun lang ang reaction. Kasi ako, hindi ako natulog eh. Lagi ko naman nakikita eh. Nanonood nga ako ng Noon Time Show. Pero sa A80, minsan nanonood naman ako. Wala naman problema yun. Nakikita ko lang. Naka-observe ko lang, no? Anong pinagkaiba? Itigil na po natin yung hoy mga immoral natics, itigil nyo pa yung comparison na parang may kulto-kulto kayo ha. Para tuloy nadududa ko, ano ba, yung A80 magsasara na rin at pag magsara na yung A80, maggagawa kayo ng kulto? Ano ipapangalan sa kulto nyo? Are you okay guys? So, wag ho tayo na ganun masyadong panatiko, no? Kasi pag masyado kang panatiko, wala ka lang sa katinuan. Immoral natics. Oh. So, yun lang po ang reaction ko about dito, no? So, kung may mga comment kayo or mga violent reactions, no problem. You can leave a comment below and I will try to answer it. Basta tama ha. Hindi fake news at hindi yung may pangsayad na comment. Hindi yung that deserving to comment on that. Kasi wala, pagkakaalam ko troll lang yung trolling. Yung totoong comment at sasagutin ko yan. Okay? So, yun po. So, bago ko tapusin yung video to, ang live ko, gusto ko munang pasalamatan ang Ideal Vision for my eyewear. Salamat po. Also for my discount, salamat po, no? Kung mayroon kayong gusto niyo magpagawa ng salamin,
try to go with any brands of Ideal Vision. Sulit. Kung gusto mo ng premium na eyewear, meron din. At talagang satisfied ka, talagang friendly yung mga customer service na doon. Very friendly. Yun lang po ang masasabi ko. So ayun po. So natapos na naman ulit tayo sa commentary vlog ko. Again, ito yung vlog again na walang script. So again, maraming salamat sa pakikinig mga Esconians, mga subscribers ko, at saka mga viewers, at saka mga Immoralnatics na rin. Salamat sa panonood at pakikinig. Again, thank you and bye-bye. See you guys! Hi guys, subscribe na kayo rito. Follow nyo si WalloTube. Yun, no? Yay! Thank you, Yorme. Okay, eat bulaga.